Na mag-settle down si Pangulong Duterte, and in a few minutes he will join us. Kayo lahat ng mga dalaga pa. Maraming salamat si Attorney Raul Lambino. Mamaya marami pa tayong makakasama. Pero bago po na ang lahat, atin mo nang i-recognize ang lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa ilang bahagi ng mundo. Siyempre, unahin muna natin sa National Capital Region. Pinapanood tayo dito sa Hong Kong, dyan sa Barangay Bayugo Gym, sa Breakaway Bulacan. Hello sa inyo lahat dyan. Dyan po sa Homeland Park Covered Court sa Uyo, Quezon City. Hindi rin magpapauli ang ating mga kababayan sa Manggahan Covered Court, Barangay Manggahan, Pasig City. At ang mga taga-barangay Moonwalk sa Parañaque City. Iba pang lugar dito po sa Luzon, mga kababayan, nakikiisa din sa atin ngayon. Malayo ito. Marami siguro taga rito mula sa Santiago City, Isabela. Ayan sila. Mga taga Urdaneta City, Pangasinan. Abot din tayo sa Tabaco City, Albay. Mula Luzon, dako naman tayo sa Visayas. Binabati natin ang magandang araw ating mga kababayan nakikiisa dyan sa Barangay San Isidro, Talisay City, Cebu. Nakikiisa rin sa atin ngayon ang taga Kalibo, Aklan. Hindi rin magpapahuli ang mga kasimanwa natin sa Kamanggalan, Negros Occidental. At syempre doon sa Bataraza, Palawan. Dito naman tayo sa Mindanao. Kailangan natin sa pag-recognize ang mga kababayan natin sa Kidapawan, North Cotabato. Kaway-kaway din tayo sa mga taga El Salvador City, Misamis Oriental. Nakikisa din sa atin ngayon ang taga Valencia City, Bukidnon. Hindi rin pahuhuli ang taga Mangagoy, Bislig, Surigao del Sur. At syempre, dyan pa rin sa Mindanao, particular na sa Davao Region. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chodoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Kasi Secretary Chodoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information. Was it a little odd or hard, I guess,
for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, I he was think so. part of the I think Duterte administration. he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional, he's a soldier, and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such as? Or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. kayo lang. Yung laging naririnig natin salita, yung vindication will come. History will judge my father properly. Not like those who have a political interest or a political agenda. Hindi sila dapat ang magsasabi sa atin kung ano ba talagang nangyari. Para sa pamilya Marcos, sa wakas ay nabigyan na ng katahimikan ang kanilang ama matapos mahimlay sa libingan ng mga bayani. Kami nasisihan at na-dismiss ng Supreme Court yung petition na itigil ang paglibing sa aking ama at matutuloy na ang paglibing sa kanya sa libingan ng mga bayani. At nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. At umaasa kami na itong hakbang na ito ay ang unang hakbang sa siguro paghihilom ng mga sugat at mga alitan lalo na sa larangang politika dito sa ating bansa. Na personal ito. Ayaw ko na i-give the bad taste in the mouth to talk about it. But simply my decision would really be to allow his burial